Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 24, 2025. Pag-usapan po natin ito pong naging kaganapan kahapon sa ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa unang bugso pa lamang mga tol, nag-aaway na tayo eh. Hindi. Nagkaroon kagad ng sagutan. Ito pong si Senator Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito po kasi ay nag-ugat sa hindi ko alam kung iginigiit, pinipilit o kung ano bang dahilan nitong si Rodante Marcoleta. Bakit ang mga Diskaya, ang mag-asawang Diskaya ay gustong-gusto niyang mailagay sa Witness Protection Program under the Department of Justice. Kung matatandaan po kasi ninyo, ang unang at ikalawang pagdinig po nitong Blue Ribbon Committee ay pinangunahan nito pong si Rodante Marcoleta. Sa ikalawang pagdinig po nito ay naganap yung eksplosibong pangyayari. Nagbasa ng sworn statement ito pong Diskaya spouses na ang tanging nakakaalam lamang nung una ay si Rodante Marcoleta. Ang mga senador wala po talagang alam tungkol po sa pasabog na yon. Kaya nga po kinalaunan, nagkabukuhan din, inamin ni Rodante Marcoleta na siya yung nag-float ng idea na ilagay sa witness protection ito pong Diskaya spouses. Nagkaroon ng rigodon noong September 8 din nung hapon. Napalitan po ang liderato ng Senado at kasabay po niya napalitan po ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Natanggal po siya at pinalitan po siya ni Senador Lacson. At doon na po, hindi ko alam, sa bawat pagdinig na yan, laging iginigiit nitong si Rodante Marcoleta ang paglagay sa WPP sa Diskaya spouses. Pati po ang mga interview, lahat monitor niya po. To the extent na yung opinion nitong si Senador Lacson ay kanya pong kinwestiyon. Balikan po natin ang pangyayari kahapon. Here, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. go Chair. ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective. No, that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Mr. Chair, we are still in the hearing investigating. Yan, hearing is suspended, no? Talagang Mr. Chair, nagkainitan. nag-investiga muna tayo. No? Pakinggan po The natin. point is, an investigator can... We're not judging. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na dayon. Are you trying to steal the show? No. I'm raising prejudicial question. Sinasabi ko, To prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, Ikaw ubra kay Senador Ping Lacson, Rodante Marcoleta, kahit abogado ka, dating general yan, ang lawak ng karanasan yan sa interogasyon at investigasyon, batik kang senador, bagito ka pa lamang. Wag mong ipagpilitan ang mga bagay-bagay na sa paniniwala mo, tama. Ngunit sa pagkakataong ito maya-maya i-share po natin kasi ako may sarili akong reservations dito Pero dahil hindi pa ako abogado at abogado po yung nag-i-insist na siya po ay tama, ibabangga po natin yan sa mga kapwa niya abogado. Okay. Pakinggan muna natin ang napakainit na tagpo na ito kahapon. The rest of this committee, the impartiality, the objectivity, sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bright? Idagdag na natin even ang anak nitong si Rodante Marcoleta, yung kongresista, pati yon naglalabi dito mga tol. Nung Department of Justice budget hearing, hindi niya naiwasang hindi isingit ang issue na ito. Bakit ganito ka seryoso itong mag-amang Marcoleta
na i-place under protective custody itong Diskaya spouses. Nagtataka talaga ako dyan eh. When we discuss my opinion, you cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are we protecting them? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede nating record ito. Parang yung sinasabi, I am protective of the Diskaya. Wala na chairman of this committee. Eh ano ang tawag sa ginagawa mo? Kasi ganito common sense mga tol Parliamentary courtesy, parehas kayong senador. Makikipag-away ka sa kapwa mo senador para doon sa magnanakaw na Diskaya. Ang mag-asawang sinungaling at magnanakaw. Yun ang hindi ko maunawaan dito. Aawayin mo ang kapwa mo senador para dun sa mga magnanakaw na yan. Pwede ka naman kung tutuusin magpasensya. Ngayon, kung sa tingin niya tama siya, di ilabas niya sa proper forum, hindi dito. Sa bagay, yun naman ang kinalaunan kalalabasan yan eh. Ka-questionin niya daw sa plenaryo, pero alam naman natin ang kinahinatnan nun kahapon, nagbantay po tayo sa sesyon, hindi naman po siya tumindig. Yung mga tumindig doon, iba. At mamaya, in a separate live streaming, pag-uusapan din po natin. Sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply. They qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session and resume. Session and resume. Sir Alcantara, you proceed. Ayan, no, dire-diretso na ang nangyari dyan, ano? Pero, syempre, para mas mabigyan ko kayo ng mas malalim na konteksto sa pagkakataon na yan, panoorin din natin ito nung siya na po ang may pagkakataon para po magtanong sa mga resource person. Balikan po natin ang pangyayari po na ito. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminish ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya po, Pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our... Yun ang mahirap sa'yo, Senador Marcoleta eh. Pagka gusto mo, pinagpipilitan mo eh. Ini-impose mo yung paniniwala mo sa iba eh. Mapipigilan mo ba? Parehas lang naman kayo diyang senador. Kung siya'y nakapagsalita outside that committee, that is his personal opinion. Sabi niya nga, wag mong questionin ang opinion niya. Tapos iginigiit mo kasi siya yung chairman. Pagdating naman sa labas, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? Siya ay senador. At kapag ka publiko ang nagtatanong, kailangan kang sumagot. Ini-interview ka tinanong ka ng public. Hindi mo sasagutin dahil lamang baka malagay sa alanganin ng mga Diskaya. Ganun ba yon, Senador Rodante Marcoleta? for discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga Diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon,
naimungkahi ko nga sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Paano walang iba? Isa lang naman bahagi ng kontratista yung Diskaya. Ilang kontratista meron ang DPWH sa flood control projects na yan. Kaya kung meron mang sasabihin na walang iba, maling-mali itong si Rodante Marcoleta eh. Ang iba na tinutukoy natin, yung mismong mga dahilan kung bakit nagkaroon ng kontrata itong mga kontratista na ito. Sino-sino ngayon ang dahilan? Siyempre, yung mga nasa DPWH, kasabwat ang mga proponents o mga mambabatas. Pag nagsalita itong mga kasabwat sa DPWH, lahat madadamay, di ba? Hindi lamang yung ituturo ng Diskaya. Kasi kung tutuusan, selective lang ang Diskaya dyan. Bakit siya ang pinagpipilitan niya? Ang alam lang ng Diskaya, yung kanilang hawak na kontrata. How about the others? Di ba, hindi na nila alam yon? Pero alam yon ng ibang resource person. Ngunit mas mahalaga dito kay Rodante Marcoleta, itong Diskaya spouses. Why? Bakit? Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Yan. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, lagi siyang nagbabanggit ng batas. Pero ibabangga natin yan sa opinion naman ng mga ibang abogado. Kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa makatwid, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga Diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako. Ang dami mo pang pasubali eh. Kaya mo bino-brought out yung sitwasyon na yan eh. Kasi meron talagang intriga na parang ikaw yung natutumbok. At ito'y ilang araw na naming hinahanapan ng kasagutan. Nagtataka nga ako bakit walang mga senador ang nagtatanong tungkol doon, lalong-lalo na itong magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo. Dapat sila na ang nagkusa. Kasi katulad ngayon, si Rodante Marcoleta pa ang nag-brought out ng issue. Siya nga yung parang alluded doon. Kaya maniniwala ba ang tao pagka ganun? Ikaw, for example, kausap kita, gumawa tayo ng illegal na bagay, sa harapan ng publiko bigla tatanungin kita, "Oy, Tukmol, may ginawa ba tayong illegal na bagay?" Ano isasagot mo? Alangan namang sumagot ka ng opo, di ba? Tanga ka kung sasagot ka ng opo. Parang ganun yung nangyayari. Kay Joel Villanueva, kinokompronta niya yung mga accuser niya. Si Jinggoy Estrada, ganun din. Tapos ito, tinukoy ni Ramon Tulfo, si Diskaya. Ngayon, yung alluded, yun yung nagtatanong. Pakinggan po ninyo katanungan niya rito. Isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa'yo ng kahit ano pa? Anong ine-expect mong isasagot dyan? Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Di ba? Ngayon, na-establish niya na yung gusto niyang mangyari. Yung denial, di tumigil na siya. Even sa floor, hindi na siya tumayo sa session. Pero ito kasi yun eh. Sabi kasi ni Ramon Tulfo noong September 14, 6:50 in the morning, sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa kanya ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million pesos. Kaya pala. Binasa ko lang ha. Ito pa, follow-up post, September 16. Naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million pesos na binigay sa kanya ng mga Diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa. Ang hiningi daw noong mambabatas una ay 1 bilyong piso, pero nagtawaran sila kaya't binaba sa 120 million pesos. Di naman daw na ipagtanggol ng mambabatas sina Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya't syempre, binabawi na daw nila ang pera.
Di ko tinutukoy dito si Senador Dante Marcoleta na pinaglalaban na maging state witness ang mga Diskaya. Ibang mambabatas ang tinutukoy dito. Hindi si Marcoleta, promise. Pero kahit may disclaimer dito, itong si Ramon Tulfo, hindi naniniwala ang tao no? Kaya siguro nasasaktan si Rodante Marcoleta. Yet, sana inihabilin niya na lamang sa kanyang mga kapwa senador Baka pwede namang pag-usapan natin itong issue ng Ramon Tulfo sa akin. Kasi kung sa akin manggagaling ang pagtatanong, parang hindi ka panipaniwala Kung ako sa katayuan ni Marcoleta, mga tol, ganun ang gagawin ko. Papakiusapan ko pa yung dalawang Tulfo, si Rafi or si Erwin. Total, kapatid nyo naman yan, senators. Baka pwedeng i-brought out nyo yan mamaya sa hearing at tanungin nyo sa mag-asawang Diskaya. Para good faith talaga datingan, di ba? Kasi pag iba ang nagtatanong, o kaya itanong mismo yan kay Sara para mas kapanipaniwala. Halimbawa ako si Erwin Tulfo, ako sino man senador dyan. Ma'am Sara, di ba? Meron kasing pinost itong kapatid namin o itong si Ramon Tulfo na ganito. Si Sara tatanungin ko kasi si Curly hindi na ito makukontempt Nakakulong na to sa Senado under oath po kayo. Kapag kayo po hindi nagsabi ng katotohanan, maaari po kayo makontempt at magkakasama kayo sa kulungan ng asawa mo. Di matatakot ngayon. Hindi magaling magsinungaling to si Sara. Naalala nyo, nung tinanong siya ni Senador Bato de la Rosa, ang sagot niya, noong 2016 po, simula po kami sa flood control projects. Hindi siya kasi magaling magsinungaling, pero magaling siya magnakaw. Ayon kay Mayor Vico Soto yan Si Diskaya naman, ayon kay Mayor Vico Soto, magaling magsinungaling. Kaya ang sabi ni Mayor Vico Soto namin dito sa Pasig, ang magnanakaw kapatid ng sinungaling or vice versa. Ngayon, puntahan natin yung kabuuan po ng balita na yan. Balikan lang natin yung mga impormasyon, no? Tungkol po dyan sa mga pinag-uusapan po natin na yan. Ito, ayon sa Billionario News Channel. Bukod sa mga pasabog ni Henry Alcantara, may mainit na sagutan din sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye live mula kung sa Senado. Sino at ano ang dahilan ng bangayan? Pinky, sina Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta ang nagbangayan sa simula pa lang ng pagdinig dahil yan sa pahayag ni Lacson sa iyong programa na on point kung saan sinabi niyang mas pipiliin niya si Bryce Hernandez na worth it sa pagiging state witness kumpara sa Diskaya couple. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator. We are investigating. Mr. Chair, we are still investigating. Simula pa lang ng pagdinig sa Senado ngayong araw, nagkatensyon na agad sa pagitan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon kasi ni Marcoleta ang panayam ni Lacson sa On Point ng Billionario News Channel kung saan binahagi niya ang pagtingin sa kung sino ang nararapat mapasok sa Witness Protection Program. Para kung sa inyo, sino ho ba ang sabihin natin worth it o dapat na i-considera na state witness at maipasok man lang dito sa Witness Protection Program? At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez. Kasi si Diskaya kept on lying even up to, late afternoon. An investigator. Nang pansamantalang isuspinde ni Lacson ang pagdinig, doon na sila nagkasagutan. Ang punto ni Marcoleta, bilang investigador at chairperson ng Blue Ribbon, hindi dapat manghusga si Lacson sa resource persons. Are you trying to speak the show? No. I received a decent question outside of this hall. You cannot question my opinion. Napakinggan na natin. Ngayon, meron pang mga tagpo dyan na talagang hindi mo mawari. Hindi maka-move on si Marcoleta Pinipilit niya talaga, particular sa ating Secretary of Justice na si Boyong Remulla. Itong mga tagpo na to, panoorin, balikan po natin. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us.
Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Eh, requirements ano lang- for admission to the witness protection. Ang institution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But we Secretary, are you amending the provision of No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga, hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is Grabe, no? Gusto niya matapos muna yung criminal prosecution. Kasi ang ini-impose dito nitong si Marcoleta, yung provisions ng Revised Penal Code Article 100, na ang sino mang taong criminally liable is civilly liable. Meaning, dapat matapos muna yung paglilitis. Alam naman natin na abutin po ng siyam-siyam yan. Taon. Kaya ang pinupunto dito nitong si Secretary Boying Remulla, baka wala na yung mga kukunin pa ng gobyerno pagka inabot ng ganung katagal. impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano yung re-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am The operating... arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is Dito ko nakikita mga tol na talagang deserving sa post as ombudsman itong si Secretary Boying Remulla. I hope na anumang derailment na ginagawa ng Duterte camp ngayon sa kanyang bid for ombudsman, hindi sila magtagumpay. Kaliwat kanan ng sinasampa nilang kaso kay Secretary Boying Remulla para lamang hindi ito mabigyan ng clearance. Pero sana manaig po ang kabutihan. At eventually, makasama siya sa pagpipilian ng ating Pangulong Bongbong Marcos, and I am hoping nagbago ulit yung perception ko dito eh. Kasi 'di ba nung parang sa tingin ko, yung kapatid niya kasi hindi ko gusto, pero iba naman yun eh. Ang tinitingnan ko ngayon, hindi na po apelyidong Remulla. Yung paninindigan ni Secretary Boying Remulla sa tama. Kaya sana hindi sila magtagumpay. Kitang-kita natin mga tol kung paano naninindigan si Secretary Boying Remulla dito para sa tama. At hindi niya naman binabali ang batas. Mamaya, babasahin po natin ang series of posts and blogs ng iba't ibang mga abogado tungkol po sa issue na ito. Pag ako kasi nagsalita dito, hindi niyo ako pwedeng paniwalaan eh. Dahil ang kaargumento isang abogado, si Rodante Marcoleta, kaya ibabangga natin siya sa kapwa abogado. Tuloy po tayo dito. the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You or after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin Sir, ang batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because that the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. We will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then
It's your opinion, sir. It's your option, sir. Tahimik. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Pinagpipilitan niya yung gusto niya eh. Oh, so much for that. Puntahan na po natin ang iba't ibang argumento kaugnay po niyan. Una, meron pong isang, although baguhang abogado pa lamang po ito, pero syempre fresh ang isipan niyan. No? Ito ay gitarista. Nakapalo ako sa TikTok dito bago ko lang pinalo sa Facebook eh. Siya si Attorney Carlo Ibanez. Ano siya, nagbe-bass eh. Ang galing ano, Moonlight Shine yata yung banda nito. Pakinggan po natin siya. Sabi ni Remulla, kung gusto mag-state witness ng mga diskaya, kailangan isoli muna nila ang mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Oo nga, wala sa batas na kailangan ng restitution bago maging state witness. Pero hindi ibig sabihin nito walang power ang DOJ Secretary na gawing requirement ito. Malinaw sa RA 6981 that the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the Witness Protection Program. Sabi ng Supreme Court, the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta or kung sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag, makulong sila. Bottom line, the DOJ Secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition, it is fair. Dahil walang tunay na hustisya kung hindi na ibabalik ang ninakaw sa taong bayan. Tama, Marcoleta. Ngayon, meron din pong opinion, ito pong si Dean Santamaria. Basahin po natin. Sabi po dito, correct si Justice Secretary Remulla. Pwede gawing condition na bago mabigyan ng witness protection sa ilalim ng batas, Republic Act 6981 or Witness Protection Law, return muna ang mga nakaw yaman o pera na nakuha unjustifiably and unconscionably. Section 5 of Republic Act number 6981 clearly provides after the issuance of the certificate of admission into the program and before the witness shall provided protection under the act, the witness shall execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including among others, to comply with legal obligations and civil judgments. Under Article 1157 of the Civil Code, the sources of obligations are law, contracts, quasi-contracts, delict, and quasi-delict. The end, yung close na end, between delict and quasi-delict means that any of those enumerated can be the source of obligation. The legal obligation to return money obtained or given without just or legal ground or as a result of graft and corruptions falls under the law. Article 22 of the Civil Code provides that every person who through an act of performance by another or any other means acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him. Article 23 provides that even when an act or even causing damage to another's property was not due to the fault or negligence of the defendant, the latter shall be liable for indemnity if through the act or event he was benefited. Medyo gumamit ng Latin dito, pagpasensyahan nyo na. Nemo cum alterius detrimento loco pletari protest. This is the doctrine of unjust enrichment. A person shall not be allowed to profit or enrich himself inequitably at another's expense. Hindi nga lang another's expense to. Pera ng taong bayan ang ninakaw dito. Tuloy tayo. There is unjust enrichment when a person unjustly retains a benefit to the loss of another or when a person retains money or property of another against the fundamental principles of justice, equity, and good conscience. According to Republic versus Balyokang, GR number 16379 for November 28, 2008. Hindi mandatory requisite ang may court proceeding muna bago mag-restitution. Sabi ng batas, mag-comply sa legal obligations and civil judgment. Magkahiwalay ang legal obligation sa civil judgment. The
quote-unquote end between legal obligation and civil judgment means that any of the two enumerated can be the basis of the compliance. Accordingly, the Memorandum of Agreement can provide that prior to being extended protection, the applicants upon the signing of the MOA must comply with their legal obligations to return what they have received or given inequitably against good conscience and or without just or legal grounds as a result of the flood program scandal. Tama, si Justice Secretary Remulla, hindi lang moral obligation, legal obligation pa, malinaw. Eto, Senador Rodante Marcoleta, kung ikaw sinasite mo yung Article 100 ng Revised Penal Code, ang linaw po ng mga citations dito, jurisprudence and provisions of the Civil Code, which is batas din, Senador Rodante Marcoleta. Now, this interpretation is opinion, a legal opinion by Dean Mel Santamaria. Kaya wag mong sabihin na yung sinasabi mo sa Senado ay hindi opinion. Legal na opinion mo yon, Senador Rodante Marcoleta, base sa batas. At kung ano man ang paniniwala ni Secretary Boying Remulla, that is his legal opinion and interpretation base sa batas. And meron nga po siyang katungkulan as Secretary of Justice. Hindi pa dyan natatapos. May mga napapanood kayong interview, pero wag na natin isama dito sa program natin. Sapat na ito kasi marami tayong topic na pag-uusapan maya-maya. Ito naman po ang paliwanag ni Fiscal EJ. Basahin muna natin yung panulat bago yung video niya. Sabi ni Fiscal EJ sa kanyang paliwanag, Secretary Remulla versus Senator Marcoleta. Must the Diskaya couple comply with the demand or restitution if they want to be admitted into the Witness Protection Program? Senator Marcoleta insists, absolutely not. He cites Article 100 of the Revised Penal Code, which states every person criminally liable is also civilly liable. Meaning, restitution only becomes an obligation after conviction becomes final. In short, the case must first be decided with finality before the accused can be compelled to return what was stolen. Just imagine mga tol, kung ang gustong mangyari nitong si Marcoleta ay ganon, it will take baka dekada. 2034 na, iba na naman ang Pangulo, hindi pa tapos ang kaso kasi naka-elevate sa Korte Suprema yung apila. Hihintayin mo ba yon, Senador Rodante Marcoleta? Baka yung mga Rolls-Royce na kaya binili dahil sa payong, bulok na, hindi na tumatakbo. Mababawi pa ba ng gobyerno? Papakinabangan pa ba yon? Tuloy tayo. And Marcoleta has a point. Under the law, civil liability, which includes restitution, is enforceable only after judgment becomes final. But here comes Secretary Remulla's counter-argument. He admits there is no express provision in Republic Act 6981 that requires restitution before admission. Dito sa tono ni Fiscal EJ, bumalansi siya. No? Yung tono ng dalawang abogadong inuna natin, kampi na kagad kay Secretary Remulla. Ito, balansi po ito. But he points out that if we wait for a final judgment, the money may already be gone, hidden or dissipated. We all know that criminal cases in the Philippines can drag on for years, even decades. By then, recovery may no longer be possible. Now, let's look at Republic Act 6981 itself. Section 3 lays down the qualification for admission in the program. True, nothing there mentions restitution. But here's the catch. Section 5 requires the witness to first sign a memorandum of agreement, and Section 5E states that the witness must cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Sa madaling paliwanag, dapat makipagtulungan ka at sundin mo yung kagustuhan nung tutulong sa'yo. At yung kagustuhan na yun, syempre legal yon. Legal ba ang ipabalik sa kanya? Syempre, ninakaw mo yun eh. Pinapadali ko lang yung paliwanag para sa inyo mga tola. Tuloy tayo. While there is no specific provision requiring restitution, Section 5E is broad enough to cover a request or demand for restitution. The DOJ can argue that such a request is reasonable, especially since public money
is involved and must be recovered quickly. Under this framework, Secretary Remulla's proposal makes sense. Even if Marcoleta is technically correct that Section 3 doesn't mention restitution, admitting the Discayas would be pointless if they refuse to comply under the MOA under Section 5. The whole point of being in the WPP is to get state protection. So why should the DOJ waste time evaluating their admission if it already knows they will ignore a reasonable condition? The Witness Protection Program is not a matter of right. It is subject to the discretion of the DOJ. Therefore, if the DOJ requires restitution as a condition for protection, that can fall under Section 5E, requirement of reasonable request. Protection under, ito na ang pinaka dapat tandaan ng lahat dito Protection under the WPP is not a free ride. No one should profit from their own wrongdoing. The least the Discaya couple can do is return what rightfully belongs to the Filipino people. Higit sa lahat, ang admission sa Witness Protection Program ay hindi po karapatan. Ito po ay isang pribilehiyo na subject to the conditions na maaaring i-impose ng tutulong sa'yo, and that is the Department of Justice. Ngayon, pakinggan natin ang Tagalog version ng vlog na yan ni Fiscal EJ. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko, sir, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan. I-skip na natin ito mga tol. I-layout yan, depending on the dito case. na tayo Mr. sa mismong Secretary, vlog. I am still... Yes, sir. It can come before. You said... Init ang banggaan between Senator Marcoleta at Justice Secretary Remulla. Ang issue, kailangan ba talagang ibalik muna ng Discaya couple o sino mang witness ang mga nakuha nilang pera bago sila tanggapin sa Witness Protection Program? Senator Marcoleta insists, hindi daw pwede. He cites Article 100 of the Revised Penal Code which states that every person criminally liable is also civilly liable. Meaning, ang restitution or pagbabalik ng ninakaw ay nagiging obligasyon lang after conviction becomes final. In short, kailangan munang matapos ang kaso at magkaroon ng final judgment bago pwedeng pilitin ang pagbabalik ng ninakaw. At may punto si Senator Marcoleta. Under our law, civil liability, which includes restitution, is enforced only after the judgment becomes final and executory. Even if acquitted pa nga ang akusado, the civil liability can still subsist, except kung sinabi ng korte mismo na walang wrongful act na nangyari. Kaya tama na hindi pwedeng i-require agad kasi wala pa ngang final ruling. Pero dito pumapasok ang argumento ni Secretary Remulla. He admits, number 1, walang express provision sa Republic Act 6981, the Witness Protection Program Act, na nagsasabing dapat munang magbalik ng nakaw bago ma-admit. Number 2, ang gusto niya ay to test the sincerity of the Discaya couple. Kumbaga, prove muna na genuine ka as a witness. Kung willing silang ibalik, then that means mas credible sila. And number 3, most importantly, sabi niya, kung hihintayin pa natin ang final judgment, baka ubos na, nawala na o natago na ang pera. Alam naman natin, criminal cases in the Philippines can drag on for years, minsan dekada. By that time, baka wala nang ma-recover. Now let's look at Republic Act 6981 itself. Section 3 lays down the qualifications to be admitted into the program. Rape felony, corroborated testimony, threats to life, etc. Yes, walang nakalagay tungkol sa restitution. Walang express provision. But here's the catch. Section 5 requires the witness to first sign a memorandum of agreement. At nakalagay doon sa Section 5 paragraph E that the witness must cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Now, here's my take. Wala mang specific provision about restitution, this clause is broad enough to include a request for restitution or the return of stolen funds. Kumbaga, the DOJ can argue that it's a reasonable condition kasi public funds are involved at dapat ma-recover agad. And under this framework, Remulla's proposal makes sense. He can even assign forensic accountants para ma-determine kung magkano ang dapat ibalik. And I venture to add, habang sinabi ni Remulla na restitution is not expressly found
in the Republic Act 6981, to my mind, pwede pa rin itong ipatupad under Section 5, Paragraph E of the said law. Kasi kung cooperation with all reasonable requests ang hinihingi ng batas, ano pa ba ang mas reasonable kaysa ang pagbabalik ng perang ninakaw sa taong bayan? Ngayon, isipin natin ito in practical terms. Kung tatanggapin agad ang diskayas o kung sino mang witness, bibigyan ng protection, allowance, and relocation, tapos hindi nila ibabalik ang perang kinurakot, para bang nakinabang pa sila? Imagine, nakakuha ka ng pera, tapos ngayon, under government protection ka pa, libre ang lahat. That would be a perverse incentive. So, saan ako pabor? Honestly, mas leaning ako kay Secretary Remulla. Not because I am a prosecutor myself, but because tama ang punto niya. Oo, tama nga si Marcoleta in theory, that under the law, restitution comes after final judgment. Pero iba ang context dito. The Witness Protection Program is not a matter of right, kundi discretion ng DOJ. Being admitted into the Witness Protection Program is a privilege, not a guarantee. Kaya kung may kondisyon ang DOJ na ibalik ang nakaw bago bigyan ng protection, that can fall under the requirement in Section 5, Paragraph E, which states, to repeat, to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Isang reasonable request po ang pagbabalik ng perang ninakaw sa gobyerno. Hindi lang ito reasonable, kundi logical at expected. Protection is not a free ride. Ang Witness Protection Program ay hindi sanktuaryo para sa mga magnanakaw, kundi incentive para sa pagtutulungan. Kaya kung papasok ang Diskaya couple o kung sino mang witness, dapat ihingi ng DOJ na isauli muna nila ang pera bilang condition for their protection. This fits with the principle that no one should profit from his own wrongdoing. At the end of the day po, this is a matter of public policy. Do we allow a witness na magnanakaw na hindi muna nagbabalik ng pera tapos bibigyan pa ng protection ng gobyerno? Siyempre, ang sagot ng taong bayan dyan, hindi. And that is the most important thing now. Ano yung damdamin ng taong bayan dito? And I cannot fault Senator Erwin Tulfo for saying these things, no? In the first place, hindi po siya abogado, pero napakaraming mga Pilipino na hindi abogado. At ganito perhaps ang nararamdaman ng natin, no? Hindi ng lahat natin. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo kahapon, he expressed his frustration no? Kumampi nga sa kanya rito si Dinsan Mantamaria But as criminologist, I do not agree. But as an ordinary individual, and siyempre, as perceived by the public, 100% agree ako sa frustration dito ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, isauli nyo ang pera ng taong bayan. Medyo expressive talaga siya kahapon Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala po tayong pakialam sa batas na yan. Sometime you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Inuuhan na lang siya ng Secretary Remulla. Pero to be honest with you, ako bilang criminologist, I do not agree. Kasi we are people that should be governed by law, no? Walang tataas sa atin kung hindi batas. Kaya nga po may batas para yung conduct and behavior po natin ma-regulate. But bilang ordinaryong tao na ngayon galit sa korupsyon, I agree more sa mga statement na ito nitong si Senator Erwin Tulfo. At hindi ko siya sinisisi dyan. Huwag na tayong maging masyadong technical. Walang hiya. Pagka iba, pwede. Nung panahon, ito, kinikriticize si Senator Erwin Tulfo ng mga DDS ngayon. Pinagtatanggol ang mga diskaya. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, inobserve ba nila ang rule of law and due process? Di ba hindi? Napaka-ipokrito ng mga ganun tao. No? Ito po yung pagtindig naman nitong si Robin Padilla. Kinomfront niya si Senator Erwin Tulfo tungkol sa naging posisyon nito sa committee hearing. Panoorin at pakinggan po natin ito. Pinunong Mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po... Ito si Robin Padilla, akala mo talagang masunurin sa batas Sinasabi mo ba yung mga bagay na yan nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung libo-libong mga Pilipino ang pinapatay ng walang due process? Never kayong tumindig tungkol sa bagay na yan. O baka ibalik nyo sa akin,
Alam ng mga estudyante ko kung ano ang posisyon ko dyan. Nung ako'y hindi na pulis at nagtuturo, sinasabi ko sa kanila na pag kayo'y pulis na, makailang beses ninyong pag-isipan ang mga ganyang operasyon. Dahil pagka kayo'y pumunta dyan, wala nang balikan. Ako, maswerte ako. At yung mga operasyon na kasama ako, hindi na uwi sa kaso-kaso. Paano kung matulad ka? Doon, katulad nung kay Kian De Los Santos. Kung hindi nakuhanan nyo ng ebidensya, lalabas yun na nanlaban si Kian De Los Santos. Nagsalita ba si Robin Padilla doon sa iba pang mga biktima? Nung inaresto ang isang teacher, pangkaraniwan lang pong teacher, dahil ito'y nagpahayag ng kanyang saloobin, biniro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipapapatay ito sa halagang ganito. Kumilos kaagad ang Duterte administration, inaresto ng labag sa due process yung teacher. Nagsalita ba kayo noon? Di ba? Hindi. Kaya nga na-acquit yung na-dismiss sa prosecutor level pa lamang Kasi illegal ang pag-aresto, hindi sinunod ang due process. Tapos ngayon, nag-e-express lamang ng frustration, particular ito pong si Senator Erwin Tulfo. Babanatan mo ng ganito. Akala mo naman, napakamasunurin mo sa batas. Po, sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po, sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people, the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi. Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking. The people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede
isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force it. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin na... Dito talagang benggam-benga si Robin Padilla no? Hindi niya alam na yung kanyang kaargumento, hindi tulad niya na hindi lumaki sa Mindanao. Si Senator Erwin Tulfo, pinanganak at lumaki at even kayang magsalita ng Tausug. Hindi na siya nakaporma nung inargument na siya. Mamaya, pakinggan ninyo tuloy-tuloy po tayo dito. Natin, ang inang bayan, sa mga utang dito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas. Para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang ating pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista. Halimbawa, sinasabi nila. Nakakatawa lang mga tol. Isang rabid DDS itong si Robin Padilla. At maraming mga pronouncement, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, even ang ating Vice Presidente ngayon na si Sara Duterte, na i-disregard ang due process. Diba? Hindi naman kalinga po sa lingid sa ating kaalaman ng mga yon. Pero look at him now. Champion ng due process at rule of law. Sa panahon ng Duterte, o pag nagsasalita mga Duterte, tahimik lang siya. Kaya paano kami maniniwala sa iyo, Senator Robin Padilla? Ganyan. Abay, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin ng mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tax. Ng teteng na argumento, Ang hindi pagbabayad ng buwis ay pinagbabawal sa batas. In good faith, pag sinauli mo, ninakaw mo, hindi bawal sa batas. Sanang kung point of comparison doon. Pero hindi naman yun ang magiging arguments na dyan ni Senator Erwin. Blanca lang siya kasi inahalimbawa niya yung mga tao sa Mindanao, which is mali naman yung kanyang premise. Tao ngayon ayaw magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito, ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao ay galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami lang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas. Ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po. Sabi ni Victor Manuel, di ka naman nagbabayad ng tax i-correct po natin. Ang senador, malaki po tax niyan. Kung 300,000 ang sinasahod nila more or less, baka ang withholding tax yan maglalaro po sa 20 to 25,000 pesos per month. Na dapat po natin din isipin. Ako po hindi kontra kahit kanino dito. Ako po number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas, kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Dito na siya Senator blanca. Erwin Tulfo is Ito na yung pinaka-pamblanka dyan. Kasi ginagamit niya yung sitwasyon ng Mindanao recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Tama. Tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, I've been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun Parang you're comparing apples to oranges. Tama. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po Ang sinasabi ko lang po ito malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin is solid. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it.
kusa po, kung gusto po, kung sincero sila maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no... Isauli nyo ang mga nakuha. Ganun lang yun. Di ba? Tataka ako, bakit biglang nagiging champion ng iba sa due process at rule of law, samantala, nung panahon nila, bulag-bulagan sila. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.